unahin natin yung negative. Hmm. Siyempre, lumalabas na meron talagang kumokontrol ng presyo ng mga produkto natin, ng sibuyas, ng bigas. Kung maalala ninyo, nag, ah, nag-file ang administrasyon ni BBM ng EO 62. So, ibig sabihin, 15% na lang yung tariff. Tapos, bumuhos nga, binaha nga tayo ng imported na bigas. So, sinasabi ko nga na positive kasi at least na kukumpirma natin, I mean negative, na ibig sabihin may kumokontrol pala talaga ng presyo ng bigas. Mm. Kasi 'di ba, nabanggit ko na 'to ng ilang beses, meron tayong rule of thumb sa palay at bigas. Kung magkano ang presyo ng palay, times 2 mo, yan ang kadalasan na presyo ng bigas sa merkado. Kung maalala mo, 'di ba, bumagsak na yung presyo ng palay nung nakaraan hanggang 8 pesos. So, ibig sabihin dapat nasa 16 pesos ang presyo ng bigas sa palengke. Magkano ngayon anong nangyari sa presyo ng bigas? Umaabot pa noon ng mga 40 pesos, 42. Bihira yung mababang presyo ng bigas. So, parang totoo yung theory natin na kinokontrol lang yung presyo ng bigas. So, hindi nakikinabang yung mga magsasaka, nalulugi tayo sa baba ng presyo ng palay. Yung mga taong bayan din, hindi rin nakikinabang sa baba ng presyo ng bigas. Ang tanong na lang dito, sino ba talagang kumokontrol ng presyo ng bigas? Hmm. Yung mga presyo ng na-import. Sino ba yung kumita dyan? Ngayon, narinig natin yung video ni former Congressman Saldico kahapon. Mhm. At sinabi nga niya na inaakusahan niya na kinokontrol nga daw ito ng administrasyon ng pamilyang Marcos. Alam mo, Bombolaymi, may mga sagot yung ibang mga senador natin na nagmamasid daw sila Mhm. sa mga nangyayaring mga akusasyon. Tayo, hindi ko tayo magmamasid. Talaga magtatanong tayo. Sino ba talaga? Mag-aminan nga, mag-imbestiga tayo. Hindi tayo basta-basta magmamasid lang kasi matagal na natin itong nirereklamo. Mag-aanim na taon na nating inilalaban to. Hindi lang 6 na taon, matagal pa na dapat hindi malugi yung mga magsasaka at makaranas ng mababang presyo ng bigas, ng sibuyas, ang taong bayan. So yan yung negative, Bombolay. Mm. Ano naman yung positive na ah, na naging dahilan? Ay, ano yung cause? Ano yung positive cause nung nilabas na video ni Saldico? Ang positive dyan, para sa akin, kinukumpirma na meron ngang involved sa pagmamanipula ng presyo ng sibuyas, ng asukal, ng bigas. So, ibig sabihin, yung theory natin, totoo nga. May mga smuggler talaga. So, positive kasi nga, buti nga, nailalabas na yan. Issue na lang to na sino ba talaga involved. Sino ba talaga may kasalanan? Kasi dapat talagang may managot. Sa totoo lang, Bombo Laimi, base sa nilabas na study ng US, ang pinaka-corrupt na ahensya ng gobyerno natin sa Pilipinas, hindi DPWH. Hmm. Ang pinaka-corrupt daw ay Bureau of Customs. So, Okey. ibig sabihin, pinapapasok dito yung mga imported na agricultural products, tapos hindi nasisingil lang maayos, nagkakaroon ng undervaluation, nalulugi yung mga magsasaka natin, hindi rin nakakasingil ng tariff yung gobyerno natin. Hmm. Kaya nga maraming mga industriya sa atin ang talagang namamatay. Industriya ng palay. Dati meron tayong industriya nga ng sapatusan dyan sa Marikina eh. Kaya lang, nung pumasok na yung mga imported at iba smuggled na mga sapatos, o di namatay na yung industriya natin. So, Bombolay, ang positive dito, kahit papaano, mag, may chance na magkaroon ng identification, sino ba talaga yung smuggler? Sino ba talaga yung kumokontrol? Kasi nga, dekada na yan na nandyan eh. Sino ba yung mga nakikialam? Mm. Kaya, para sa akin, ah, dalawa yung nararamdaman ko kahapon nung napanood ko yan eh. Galit at tuwa. Mm. Galit kasi nga, lintik, totoo pala talaga itong mga smuggler na to eh. Matagal na Yes. nating nilalabanan yan, ina-identify natin kung sino. Positive kasi kahit papaano, may nagtuturuan na. Issue na lang to ng sino talaga nagsasabi ng totoo at dapat mapanagot. So, Mm. yun yung positive naman sa nangyayari ngayon.
Sir Argel, papaano po kaya, sa opinion po ninyo or sa pananaw po ninyo sa mga ganito po nga sitwasyon po ngayon sa usapin po ng agrikultura dito po sa atin po nga bansa, papaano po kaya maiiwasan eto po mga ganito pong issue sa hinaharap kung sakali man po na magkaroon pa ng reforma sa sektor po ng agrikultura, Sir Argel? Alam mo, tama, maganda yung tanong mo, Bombo Laimi, na ano ba yung magiging reform dapat? Mm. Sabi ko nga, dekada na yan, yung smuggling. Baka nga more than 100 years nang nandyan ang smuggling eh. Mas malala lang ngayon siguro. Ngayon, sa tinagal-tagal natin na nakaranas ng mga presidente, ng gobyerno, ng mga iba't ibang administrasyon, kailan ba nagkaroon ng ganito katinding akusasyon? Di ba ngayon lang? Mm. Kaya sana wag nating palalampasin itong mga nangyayari ngayon. Sana may managot, yung totoo managot. Kasi kung makakalimutan lang natin to, ibig sabihin, babalik na naman o andyan na naman yung smuggling, kawawa na naman yung mga magsasaka, kawawa na naman yung taong bayan, yayaman na naman yung mga mayayaman at malalo maghihirap yung mga mahihirap. Kaya kung ito, hindi madidesisyonan, kung walang makukulong talaga at yung makukulong, yun talaga ang guilty dyan sa pag-i-smuggle ng mga agricultural products. Pag hindi nangyari yan, magtutuloy-tuloy lang ito at lalala pa. Mm. Pero pagka ito, nasampulan na natin, meron ng napakulong, baka magbago na kahit papaano, mag-improve na yung bansa natin. Kaya sa mga Pilipinong nakamonitor ngayon sa gulo ng politika, ng Mhm. gobyerno, yung iba malungkot. Pero ako nakikita ko na meron, ito na yung chance natin na magbago eh. Yes. Importante na lang na talagang wag nating pakakawalan to. Kaya ako, hindi ako magmamasid lang Bombo Laimi. Nasanay ako kay Bombo Justin eh. Pasensya na. Ah, sana may mapakulong talaga tayo. Mm. At hindi tayo yung mga nakikinig ngayon, sana pag kinailangan yung tulong ninyo, lalo na sa kung may sasampahan na tayong kaso at meron kayong personal knowledge laban sa isang politiko, sa isang opisyal ng gobyerno o sa kahit sino man, huwag kayong matatakot na sumama sa kasuhan. Kasi ang karamihan nagrereklamo lang eh. Pagka may kasuhan na, natatakot na. Pero alam mo, Bombo Laimi, hindi ko rin masisi yung mga tao na natatakot na sumama sa pagkasuhan. Kasi nakikita ko, ang mga balita natin, sunod-sunod na ang patayan eh. Parang siguro baka nasasaktan na yung mga korap o siguro talagang natatakot silang makulong para walang mag-testify sa kanila, ganyan na ang ginagawa. Nagpapapatay na ng tao. Mm. Kaya wag sana tayong matakot kasi pagka hinayaan natin to, ibig sabihin, magtutuloy-tuloy at lalala pa ang korupsyon kapag ka hindi natin to tinindigan. Kaya Mm. sana nga lahat tayo, yung galit natin, wag lang hanggang galit. Umaksyon naman tayo. Kaya yung Bombo Radyo, Dagupan, kahit paano umaaksyon kasi nga talagang pinatatawag nila ngayon at gustong marinig ng mga tao yung ganitong mensahe. Mm. Mabuti na lamang at nandyan ng mga media na katulad nga ng Bombo Radyo sa mga nakikinig. Sana mapalawak natin to. Sana maraming makinig, sana maraming sumunod sa atin at sana wag tayong matakot na ilaban to hanggang dulo kasi kung Mm. palalampasin natin to, hindi mag-i-improve ang bansa. Mm. Sir Argel, may mga nakikita po ba kayo na mga indications no na ang pamilya Marcos po ay may control po talaga sa iba pang aspeto po ng agrikultura or sa iba pang sektor ano po na may kinalaman po sa mga pangunahing bilihin po natin. And if ever meron man kayo pong napapansin na ano po eto po mga effect po nito sa atin pong ekonomiya and especially sa mga maliliit po ano po na mga consumers natin or sa negosyo na lamang po natin, Sir Argel. Yes, mabuti na itanong mo yan. Ang ganda ng tanong mo kasi simple lang yung gusto mong masagot. Tingin ko ba may kapangyarihan talaga ang pamilya Marcos Mm. na kontrolin ito kasi sila yung nasa posisyon. So tama yung tanong mo sila yung nasa posisyon. So malamang kaya nila talagang impluwensyahan ang magiging policy ng gobyerno tungkol dyan sa importation.
hindi naman natin agad hinuhusgahan ang administrasyon kasi nga, no, kung maalala mo, Bombolaini, noong isinabatas ng Presidente BBM ang EO62, nagsampa tayo ng kaso sa Supreme Court. Kinasuhan natin si Presidente, si E.S. Bersamin, at sinabi natin na hindi man lang na konsulta yung mga magsasaka nung ipinasa yung EO62. Hindi bababa ang presyo ng bigas, babagsak lang ang presyo ng palay. Yan ang warning natin. Nagkatotoo nga. So, ang tanong, si Presidente Marcos ba, Pamilya Marcos ba talaga ang may kasalanan nito? Biglang ang kahapon, naglabas si Saldico ng video na siya yung nagtulak para maipasa yung EO62. Yes. So parang hindi natin mahusgahan ng mabilisan, ng agad-agad, ang administrasyon o yung pamilyang Marcos kasi maaari din naman na nagkamali sila ng mga pinagkatiwalaang tao. Nagkamali sila ng mga tinanggap na opinion. Hindi nila narinig yung boses ng mga magsasaka. Parang nagkamali sila ng pinagkatiwalaan na tao. Pwedeng hanggang ganun lang. So hindi pa natin mahusgahan, Bombolaini, tayo naman ay isang abogado rin. Mahirap mag-akusa ng walang ebidensya kasi hindi na yun katapangan yun ay kayabangan. Kasi kung hanggang akusa ka lang, hindi mo naman siya mapakulong, hanggang yabang lang yun. Yes. Kailangan mag-ipon tayo ng ebidensya. Kaya kung nagsalita si Saldico ng ganyan, pero wala naman siyang ebidensya, hanggang ganyan lang, hindi mo mapapanagot yung inaakusahan mo. Kaya kailangan talaga ng ebidensya. Hindi lang ebidensya, witness, dalawa yan. Sa mga nakikinig ngayon, kung gusto nyong magpakulong ng tao, dalawa ang kailangan ninyo. Matinding ebidensya, o kaya pag kulang yon, matinding witness. So, kailangan masigurado na yung akusasyon ay mayroong backing ng either witness or ebidensya or both, o yung dalawang yon. So, yan yung gusto nating hanapin, maiproduce. Kung sino man ang may hawak niyan, sana ilabas niya para malaman natin, matuntun natin, sino ba talaga ang totoong may kasalanan. Sir Argel, paano naman po kaya matutugunan ito pong issue po ng presyo po ng bigas sa pamamagitan po ng pagtutok po sa mga madalas naririnig natin, gusto natin long-term agricultural reforms po at hindi na lamang po sana yung mga temporary, mga band-aid solution or yung mga panandalian pong solusyon kasi kumbaga parang nakakaumay na, nakakaurat na dahil antay po tayo ng antay and yet wala naman pong nangyayari na positibo, especially sa sektor ng agrikultura na noong nangangampanya po sila, sabi po nila ipapaangat or tutulungan, 'di ba? Ito po mga magsasaka po natin, pero bumabalik lamang po tayo sa cycle natin ngayon, Sir Argel. Yes, sa totoo lang, ang punot dulo ngayon ng problema ng mga magsasaka ng palay ay yung rice tarification law. Una pa lang, bago pa man yan ipasa, nagbigay na tayo ng warning na maghihirap ng husto ang mga magsasaka pag yan ay naisa batas. O totoo nga, nung naisa batas yan, binaha tayo, hindi ng tubig yan, hindi ng bagyo, binaha tayo ng bigas. So, wasak ngayon yung ating kabuhayan. Wala na halos bumibili, kaya bagsak ang presyo ng palay. Ngayon, ang daming mga naririnig natin na pangako, yung mga nalugi daw ng mga magsasaka, bibigyan ng 10,000 bago magpasko. Malapit na magpasko, wala pa rin ako naririnig Huwag puro band-aid solution. Ang talagang punot dulo ng problema, yun ang tanggalin natin, yun ang baguhin natin. At ang punot dulo niyan, yung rice tarification law. Hanggat nandyan yung batas na yan, kahit na nga ba magkaroon ng importation ban, di ba si Presidente, pinagbawalan niya importation ng September hanggang ngayong taon. Kaya lang, noong September 15, may pumasok pa na mga imported na bigas. Tapos yung kanyang ban, naganap nung patapos na yung anihan natin. So, halos kakaunti lang yung nakinabang sa pagtaas ng presyo ng palay. Well, kahit pa paano may nakinabang. Kasi pagka may importation ban ka, pero mayroon pa rin batas na rice tarification law na unlimited pa rin ng importation ng bigas, kung ako yung importer, gagamitin ko yung tinatawag natin na utak. Yes. Utak yung nandito sa ulo natin. Ibig sabihin, i-import na nila by January yung pang good for 1 year. O kahit anong importation ban mo dyan, wala nang mangyayari kasi nga lugi na talaga yung mga magsasaka. Binahanat agad tayo ng imported na bigas. At meron pang report na mas bababa pa ang presyo ng bigas sa merkado sa darating na taon. So, in-expect natin
na baka hindi na naman makarecover sa magandang presyo yung mga magsasaka natin na ngayong darating na taon. At ang malungkot niyan na Bombo Laimi, ang mga magsasaka natin, isang kahig, isang tuka. Yes. Pagka yan nalugi lang ng isang cropping, bibilang ka ng mga 3 taon bago makabawi. Ilang cropping season na tayong lugi? 3, 4? Kaya ewan ko, Bombo Laimi, kung may report dyan sa inyo, sa Dagupan o sa Pangasinan, yung mga baka pinapatay, ninanakaw, nagkakanakawan na. Kasi nga yung mga magsasaka, hindi naman magnanakaw yan, kaya lang walang-wala na. Mamimili na lang yan. Ba yan? Magnanakaw na lang ba kami? Wala na makuhang trabaho, walang makuhang sustento, luging-lugi, hindi mabayaran yung utang, hindi mapaaral yung mga anak. Kaya nga yung iba, napipilitan na lang siguro dyan. Kaya ito yung nakakalungkot na ang nakikita naman natin sa media, ang ganda na raw ng peace and order natin. Unang-una, paano gaganda ang peace and order natin kung sobrang pinaghihirap natin yung mga magsasaka? Yes. Baka pwede namang sagutin nila yon. Tapos, ang masakit niyan, mas madaling magpakulong ng mahirap. Pagka ikaw ay simpleng magsasaka, nahuli kang nagnanakaw ng manok, makukulong ka. Pero pag ang ninakaw mo ay bilyon-bilyon, hindi ka makukulong. Baka maging senador ka pa Yan ang malungkot sa bayan natin sa Pilipinas. Kaya sana may magbago. Huwag niyong palalampasin to. Kasi pag pinalampas niyo to, wala nang patutunguhan yung bansa natin, pabagsak na, palubog na. Pero itong binibigay sa atin, hindi ito problema, ito yung pagkakataon natin na mabago yung Pilipinas. Kaya wag nating palalampasin to. Okay. Sir Argel, for my last question, bago po tayo magpaalam dito po sa atin po nga programa, may mga bansa po ba kayo na napapansin, aside dito po sa bansa po natin na Pilipinas, na kesyo natagurian pang agricultural country, pero parang hindi po natin ramdam. Ano po, may mga bansa po ba na nakakapagpatupad po ng mas maayos po na sistema po ng rice importation na maaari po kaya nating tularan in the near future, or dapat po na, kumbagay, maging ehemplo natin ba, dito po sa atin pong bansa? Kung meron man po kayong napapansin, saan po kaya itong bansang ito, Sir Argel? Yes, nako, maganda na naman yung tanong mo, Bombo Laini. Alam mo, sa Japan, unlimited din ng importation nila ng bigas, kahit naman nagtatanim sila ng palay. Pero ang tariff na ini-impose nila, ibig sabihin, bago makapasok yung imported na bigas sa Japan, merong babayaran na tariff. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 574%. So, hindi rin makapag-import yung importer kasi ang taas ng tariff. Yes. So, yung mga Hapon, ang pinipili nila, bilhin yung sariling kanila, yung local products. Sa South Korea naman, I think aabot yata ng 700% ang tariff kasi nagtatanim din ng mga Koreans ng bigas, ng palay. So, pinoprotektahan ng mga Koreano, pinoprotektahan ng mga Hapon yung kanila. Yung sa atin, sa Pilipinas, ang pinoprotektahan natin, yung mga Vietnamese, yung mga taga-Thailand. Hindi, yung mga Pilipino, hindi nang poprotekta ng kapwa Pilipino. Kaya nga yan yung masakit Anong nangyari sa atin? Kaya ano ba yung ine-export ng Pilipinas ngayon? Hindi tayo nag-export ng bigas. Hindi tayo nag-export ng sugar. Ang ine-export, ito, nagbababay ko lang. Yeah, wait. Sorry alam nyo. Sige, sir. Kaya gusto ko talaga ipaglaban to, lalo na kung kayo ay may mga anak na, sana yung Pilipinas, gawin nating mas maganda, hindi para sa atin, para sa mga anak na natin. Iba na yung laban na to, hindi na yung sarili natin nilalaban natin. Gayahin natin yung Hapon, mga Koreano, na pinoprotektahan nila yung kapwa nila. Tayo, ang ine-export natin, yung mga anak natin. Yun ang ine-export natin through OFW. Yan nakakalungkot. Pero sana mabago natin to. At sana wag nating palalampasin itong opportunity na to. Ayan. Sir Argel, maraming salamat sa pakikipagkwentuhan at pagbabahagi po ng inyo po mga komento, reaksyon patungkol sa usaping ito. Siguro anything more na nais pa po ninyong iparating na hindi po nasaklawan ng atin pong pagtatanong in line with this matter? Go ahead po, Sir Argel. Ang siguro mensahe ko lang mabilisan, marami sa atin ang nagkamali ng binoto. Marami rin sa atin ang hanggang ngayon parang ang sinusunod natin hindi yung pagmamahal natin sa Pilipinas Ang sinusunod natin yung loyalty natin dun sa politiko. So itigil natin to, sana
ang loyalty natin wag sa politiko, dapat sa Pilipinas. Kaya sana hindi ito pagsimulan ng sigalot ng parang hahatiin natin yung Pilipinas na either pro-administration, anti-administration. Bitawan niyo muna yung politika, hindi na ito issue ng politika, issue ito ng kabuhayan natin. Kaya sana ang loyalty natin, alalahanin niyo dapat sa Pilipinas, hindi sa politiko. Dahil yung politiko na yan, tayong naghalal dyan. Huwag nating itinatrato yan, nakala mong sino, dahil ang tawag lang sa kanila ay public servant. Ibig sabihin, dapat lang silang magsilbi. Hindi dapat yan dinudyos. So, sana mabago natin lahat yon ng sabay-sabay para talaga mabago natin yung Pilipinas. Maraming salamat, Sir Argel. Mabuhay po ang Magsasaka Party List. Siguro from time to time, balikan ka na lamang po namin ulit. Ano po sa mga susunod po nating mga mapag-uusapan. God bless po sa inyo, Sir Argel. Yes, maraming salamat. Mabuhay tayong lahat.